nila. Pero ang kailangan mo tingnan dito is yung early game. Let's head over, or let's throw it over sa ating mga casters para sa game number 4 ng Blacklist International versus Boom Esports. Ito na ba ang dahang-dahang pagbawi ng Boom Esports? Still denying the entry of the code papunta sa Grand Finals? Or ito na nga bang dahang-dahang pagkikita din ng Blacklist sa mga ganitong klase sila na gusto talaga nila na mas malalim at mas scaling ang gagamitin na sa lineup? Ito na nga bang pagising nila dito from the loss of game number 3? Or ang Boom will still slowly deny na ma-push to another game dahil wala nga nag-predict. Walang nag-predict sa paddle na yun, ha? Bakit kaya? Ayaw na Delikado. namin eh. Ayaw. Kasi medyo nababaliktad. Napapatunayang mali kami. Eh, mga babae pa naman ayaw magkamali. Uy, Pero yun na totoo nga. naman. Grabe. Uy! Uy, naman. kalma. Sorry. Teka lang, babago to mangyari to, ha? Parang brawl to ng ano, Oo nga eh. Brawl na. Buti nasa gitna ka pala. Oo nga, buti na lang. Nasa gitna ako ng mga hugot king and queens. mga young star. Yun talaga yung role mo dyan. Oo, ito talaga. Speaking of the roles, madami kayo na mention kanina about the classic picks na kinukuha din ni Miggy. Nakita natin to na ginamit na din during the EWC last year. Yes. And mas nagiging lamang nga to, sabi niyo nga, Loris, mas lamang, sabi ni Coach Stronger from Fire Nation, mas lamang ang ano, mas lamang yung, may kumakalapit sa akin, mas lamang dun yung Alain laban sa Dolia. And yun yung rason no, kung bakit nandito si Kuya Chaz. At makikita mo ngayon, Dragon. Pinapauligan, Kuya Tatsuri. Hindi pa ngayon. Okay. Now, Kakatakot yun. Nakakatakot naman talaga. Oo. Hindi exaggerated yung sigaw namin dito. It's just that pag may gun and bond na nagko-cross-stitch, Oo. Ay, masakit, masakit. Grabe, wala lang, no? Uy. ganun na. Bala, parang na lang eh, binanlawan lang eh. Pwede ba? Ngayon, nakikita Pwede mo. ba? Oh, si Kuya Chaz. Kaso nagpapawala ng Nagko-commit. bala dito si Kuya Danny. Chami, relax lang naman muna sila dito. Because they're still getting the upper hand with the range na meron sila. Bima, yung Marco Polo dito, instead of going to the far Oy! left, ay grabe. Uy, walang may, Ikan na talaga. Kinembutan lang. walang pinapahinga dito. Naka-level 4 na pala yun. Oo. Yun ang kailangan kapag may nuwa, no? Minsan, mas okay pang maglakad ka na lang sa base tapos kumembot-kembot ka kaysa magstay ka sa isang space tapos bigla kang marigan. Well, parang ano to sila yung mga nagbabantay sa mga checkpoint eh. Oo. Sayang wala tayong motor dito sa game na to, pero ang Banyo. taga-checkpoint din ni Nua. Ginagamit talaga yung Nua pag umaabot tayo sa game 4, yung Nua lumalabas, is it because of the high poke potential? Kasi sabi nyo kanina heavy scaling ang Blacklist International Team, pero on the side of Boom Esports, advantage pa to nila kasi may ganin mo sila. Yung ganin mo, though, hindi rin siya early game. Although, nandun yung threat, pero kailangan din kasi ng stocks ng ganin mo. Ang maganda for the lineup of Boom Esports, I dare say, si Carl. Kasi hindi naman item dependent ng isang dun eh. At saka, kaya niyang isoak yung damage, kaya niyang mag-setup. And from that time, yun yung oras para kahit sabihin mo hindi pa masakit si Danny, pwede siyang bumenta. Kaya pala. Pero ito na, si Kuya Miggy at Kuya Carl. Pero syempre, tamang chill lang muna. Ayaw pa nila mag-overcommit. Pero yun nga, going back, no? I strongly agree with Bibimbap, with Luis, na yung makikita mo naman yung pagpili dito ng Boom Esports. Nung nakita nila yung Dharma, doon nag-open bigla ng ganin mo. Dahil mostly, pag gusto mong i-reach yung backline, nagsusunse ka eh. Sunse, Guan Yu. So medyo, hindi pa natin nakikita si Kuya Sunse recently, no? Sayang, ba't di kaya pinipili si Tropa? I mean, considering that high map awareness yung team, kaya nilang pumikasi ng Sansei, either both of these team can do this. Pero mas close team fights ang gusto nilang gawin, Loris, eh. No? Tignan mo, Golden Kite, konting hits na lang sa turret din sa baba. Ayun na nga, secured na nga doon. One defense out from Boom Esports. Golden Kite takes the tower. Unang objective. Ang tanong, magko-contest pa dito ang Blacklist International? Nakasplit sila dito, pero makikita naman natin sinimulan na kaagad ni Code 1. 10-4, copy. Kung ano bang gagawin natin, pero makikita mo naman na si Carl pala naman siya makakakuha. At ngayon, Sundown, ginamit ni Kuya Miggy. Pero still, no one's owning some kills. Tyrant for Boom. Ang ganda ng disperse na ng Blacklist International. Alam nila kung gaano kasakit kung kumati ito si Tatsuri, eh, no? Oo, yung mga claws ni Bajula nang masakit yan pag tumama sa'yo. Pero, Bajula? Pero yun na nga. Ano? Gabriela? Patanda kasi yung Bajula. Pero anyway, ang ganda na ginawa doon ng Boom Esports kasi dalawang objective yung nahit nila at the same time. Kapag clash, ready yung pwesto ni Miggy. Nandun na siya sa Death Brushes. May pantakas din siya dahil syempre it's an lane. And of course, Tyrant secured
Though, ginawa ng Blacklist, nagmamadali. May Torres na nakuha at po, pwede pa rin Ito naman. naman! Nagiging sa kagad sila dito at sinimulan na nila ang pakikipaglaban under the tower at kahit may nasa bunutan. Ito na ba ang katapusan? Fevered Barrage! Meron din naman pa rin na Annihilation pero more execution magagaling dito sa boom. Nag-aabot pa rin dito. Kuya Mickey with the order taker. Iibitin nga lang nila dito sa Gedli at kahit yung unbridled outburst ni Kuya Dro, hindi magiging sapat para pigilan ang Blacklist. What is up with 4 to 5 minutes sa series na to na lahat sila na ma-wipe out apat agad, Beam? Namagit natin na scaling ang Blacklist International. Pero syempre, pag ganyan karami yan, kahit sabi mo hindi mo ganun kataas yung damage na meron sila, so pwede na nilang ipaglaban. And of course, this is a Dadya. Meron siyang heal na mabibigay sa'yo pabalik. Yung Destin counter pabalik. Ang ganda na sana ng buwelta ni Dro with that unbridled outburst. Though, hindi nila ina-expect na yung damage na binibigay dito ni Golden. Kahit masakit din kasi yung passive, yung 4 cards. Oo, Medyo- Nandirenji. pag natamaan ka talaga ng card Osiris no? Hindi rin sobrang smooth no, na paaga yung Fevered Barrage ni Kuya Danny before i-launch yung outburst. Yeah. So may disparity doon sa kanilang execution and that's what matters most sa ganitong klaseng lineup dahil ngayong mga ultis nila should be compensating with each other. Pero Wala, ngayon, wala, wala. may kita natin para lang mapigilan yung kanya Fevered Barrage. Sinuntok pabalik sa nakaraan. Well, speaking of nakaraan, mukhang ang gusto ata ibalik ng Blacklist kung paano sila nagmadali nung game number 1. Ang taas ng poke potential na merong Nuwa. Ay, teka lang, kinokontest to! Sa Uy, uy! loob mismo, talagang gusto nila i-deny every resources na pwede nila makuha dito. Pero si Miggy, nasa paligid lang siya. Pwede siya manggaling sa ibang parte. Although yung pressure niya sa mapa, ramdam natin. Since nakita mo nga yun doon, Loris, tinan mo nakita natin for Boom Esports, alam nilang nalulugi sila sa mga ganong klaseng Yeah. team fight. May dalawa akong hero na nakikita side ng Boom Esports na sobrang taas ng split push potential. Sino? Ito. Ayan, si Danny, si Danny tsaka at saka si Miggy. Si Miggy. Alam mo yun yung maganda. Ang kailangan talagang gawin ng Boom, hindi pa sila po pwede makapag-head-on. Aha. Lalo pag hindi sila kompleto. Kaya yun yung isa pa sa role na ginagampanan ni Miggy. Mula sa baba, ngayon punta ulit siya sa taas. Doon naman siya mag-show ng wave. So naghahanap siya ng pwedeng i-take out dito. Oo. Kailangan ng take out ng Boom Esports para magkaroon ng clear. May junk face sila dito, men. Pwede sila mag-engage ng frontline, pwede sila mag-disengage. Pero ang problema lang dito, pag hindi sila nakakita ng magandang good spot sa macro play ng Blacklist International, doon nalulugi. Oo, and I think ito yung magandang ginagawa ng Blacklist. Alam nila na naka-gun and mo si Kuya Tatsuri, so hindi sila nag-aantay ng laban. They are bringing the battle at their doorstep para lang siguradong hindi sila ma-whittle down of freshly forged kasama ng mga couple blades. Yeah. So maganda yung ginagawa nila dito pag i-pressure din na iniiwan si Golden kahit sa ibang parte ng mapa. Ito na nga, nasimulan na kaagad, outburst para lang mapigilan niyo po sila dito pero napapakawalan na nga mula sa likod dito si Tatsuri and the Annihilation will force them na maka-atras. Pero ito na si Kuya Miggy, the order taker. May makaka-take out kaya sila dito pero sit out muna dahil chill lang yung mga tropa. Okay, walang na-take out doon ng Booming Sports. Mutik na mag-attempt doon si Miggy pero kailangan pa ata tingnan din ng waves na binibigay ng Blacklist International, slowly building the lead of 2.5k. Ano bang nangyayari dito ngayon sa Booming Sports? Hindi pa ganun ka-enough yung damage output ba ngayon, Beam? Hindi pa talaga sapat. Kasi hindi pa naman din ganun kasakit yung kuko ni Tatsuri dito. Pero din naman. Ginamit na kaagad ni Kuya Shami yung dash na may kasamang flash para i-truth mantra si Tatsuri pero napakabilis na reflexes para itulak palayo si Chami 1. Okay, open ngayon ang dalawang objective. May damage, buff, at merong push na pwede kunin sa dalawang to. Ang tanong na lang sa dalawang teams, will they go for that damage spike dahil heavy scaling ang lineup ng Blacks? Sige, laban na tatawag! Ang nahuli ka agad! At kayo dahil meron pa siyang timing, napakawala ka agad yung Sundown at makakapwesto. Emergence, pero nakakuha lang sila ng vision dito. Ang laban nila ay paatras, hindi sila lumalapit dahil alam nila kung gaano kadelikado ang Boom. Walang nakakita kay Chami 1 of perfect opportunity para makapitas at makakuha ng objective. Damage buff ang kinuha ngayon ng Blacklist International. Makakasurvive pa sana si Miggy doon. Nagamit niya yung kanyang Death at Sunset, but it just so happened na buong puwersa ng Blacklist and napaka-outwise nung ginawa nila doon. Akala ko rin magko-commit doon sa emergence kanina eh. Yeah, Mali talaga ako. ayun lang. Wala talagang tamang akala eh. Mahirap. Lahat ng akala, mali. Maling akala. Bination lang Mahirap talaga. talaga. Never assume unless stated. Eh, no?
Hirap dapat sa may inyo, eh. label. Vision Ayun. lang. At Yung doon ginawa napun- nila doon. another episode of Floris Beats. Martinez. Oo nga na naman, one more time sa hugot. Pero tama naman kasi. Oo. Kung magko-commit talaga sila doon, ginagamit din talaga yung emergence pang bait eh, no? Oo, Pag nag-e-exist to sa Blacklist International, kahit naman anong team, pwede kang pwede ma-force yung ultimate mo, pwede ma-force yung position mo, at sobrang daming minutes na nakikita ngayon sa base. 5-1 Blacklist in favor sa pressure na ginagawa sa Booming Sports. Ito na, nasisimulan na kaagad nila dito si Kuya Carla. Medyo may ipin. Is getting the damage! Annihilation into the flash para lang tumama. And they got the target. This is the opening ng Blacklist ngayon at dahil walang jungler, objective na muna. A flash of blood na ginawa doon ni Dragon. A precise launch of the Annihilation. Mukhang pwede ma-checkmate dito ang depensa beam ng Booming Sports. Actually, pagsasabayin ngayon ng Blacklist International yung pagkuha sa dalawang Epic Monsters, though, Oy, oy, oy. napigilan. Pero meron silang second option, which Oh. is Tyrant. Okay. Okay lang, pero sige. Nandito sila sa Gedli. Uy, tumalon. Makakahuli. Pumasok, ah. Alam natin ang timing sa Blacklist, ha? Pag nakakuha sila ng opening, pag nakita nilang endable, gagawin nila. And that's how the respect from Boom ngayon na umatras. And the opening is also with the lead ng Blacklist International, almost 6K. May damage buff. Ayaw nila dito ng Enhanced Overlord. Kontrolado nila ngayon ng mapa. Look at this. Chami 1, pati na rin si Just G. Still maintaining the lifeline from top to bottom. Ang ganda na rin ng item dito na meron. Sabi na nga, no, ang isang Agodo ay isang damage field. Meron na siyang Holy Trinity. Meron pa siyang anti-MR. Ay, oo. May magic resistance na rin siya. Para nga naman dun sa threat na pwedeng i-post ni Tatsuri. Kahit na meron silang Primal Band, kukunin na rin nila to. Yes, yung umiilaw na yan, guys, Naku. ha? Yun yung Primal Band. Oo, pag ito ginagawa nyo, meaning gano'n na kayo ka-confident, walang pwedeng mag-contest o lumapit. Kaya secured ng Blacklist International ang isa namang objective. Kahit Primal Band, wala na rin pake. Hindi makalapit kasi ang Booming Sports. Same thing what happened to game number 1 is the lineup struggling ngayon. Hindi natin nararamdaman ng calculated move onto the side of Boom Esports. Even yung pagsigaw ni Tro, yes, nakaka-unbridled outburst siya coming from the likod. Coming from Bakit behind. likod? Oh my Ang God. neto ah. I'm running out of That's words, capital but O, G. coming Grabe yarn, from behind. ka. There you go. Coming Okay. from behind. Pero kasi pagdating kay Danny, naka-cancel yung ano niya. Nako. Yung ulti niya. Teka, focus tayo dito sa mid lane dahil nakukuha si Chami ng pwesto. Pero yung Dragon, nakafocus lang din sa kanika nila mga lane. Golden Kite, trying to siege. Nagpapakawalan ng mga coupled blades pero hindi pa makakahiwa dito si Kuya Tats. May mga tumangilin na tumatama. Kaya kahit paano makakahinga sila dito pero ito na ang Dragon. Para masimulan na kaagad yung push nila dito. Nagpakawala na ng ulti si Kuya Chaz. High ground. Pero are they going for the chase? Medyo healthy pa dito si Kuya Chami kaya hindi pa siya masasaktan. Ginamitan na rin ng Annihilation para mapatulak palayo yung mga miyembro ng Boom and no answer from them. Okay, Job's wala, done. wala talagang sagot. May high, Another one. so much high potential and BLN zone out sa lineup ng Blacklist International. Kakailanganin ng backline once more ng Boom Esports para lang makakuha ng pitas dahil makunat ang nga talagang naipon ngayon ng Code Beam. Jobs done para sa Blacklist International. Nahihirapan ng Boom Esports. Yes, meron silang clear wave. Pero nararamdaman mo natatakot si Danny pumasok. Yung favored barrage niya lagi naka-cancel. Okay. Pero ang tanong nga ng lahat, makakancel nga ba ng Boom Esports ang pagpasok ng Blacklist International na nasa match point pa rin ang Blacklist International patungo sa Grand Finals. Will this be the last defense? Di sila pwede magpapadalos-dalos dito at halos mahirapan na nga ngayon ng Boom. Lahat ng tori na ubus na nga nila. May kita mo naman si Chami na gumagawa na rin ng paraan para maitulak dito si Miggy. Kaso masyado pa rin silang nasa loob at masyadong malalim na ayaw pa rin magkamali ng Blacklist. Okay. Nagiging maingat sila, Loris. Oo. Is there something? Uy, nag-chase! Teka lang. Oy, humabol! Grabe naman Uy, uy, yun. uy. Kinancel din Barrage. agad. Teka Kinancel lang, din ah. agad. Hindi full commitment. Tumatagos pero hindi sila makasagot dun sa puwersa na ginagawa dito ng Blacklist International. Another wave na naman. Ito na, makikita natin kung sino ba ang bubulagta. Boom nga ba ang bubumulaga? Dahil ngayon sinusubukan nila may pagsabayan. Kaso Truth Mantra mula sa likod. Tatsuri is out for the count. Pero tuloy pa rin napalitan natin. Ito makikita mo naman yung emergence para lang makakuha ng kill. But Joshi and the squad, unti-unting uubusin ang miyembro ng Boom. Kaso malayo pa yung minions. May oras pa sila para mag-buy time. Kaya Miggy, nakikipaglaro May sa depensa pa. apoy. Masyado malayo. Pero Kuya Chaz, sundown. Makakuha pa ba siya dito dahil napapaligiran ka na. And boom! Ang bumulagta at Blacklist. This is the code and the road to championship. Ang unang team